Sa pangatlo po, ito, naku, oh, mukhang biktima daw po sila ng political harassment. Ito po ay nagsimula, mga kababayan, no? Ito po ay nagsimula, mga kababayan, doon sa pagbawas. Doon po sa pagbawas ng security ni Inday Sara Duterte po. From 433, kung di ako nagkakamali doon sa eksaktong numero, ha? Binawasan ng 75. O yan. Yun daw po ay political harassment, no? At sumulat ang ating vice-presidente kay Romel. Sino po ba si Romel? Si General Romel Marbil, yung pagkakasulat ng ating vice-presidente. Romel, wala na pong paggalang no? No, Romel, kumpare, Mel, halika, susulatan kita. May sasabihin ako sa iyo. Ganon. Kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, kasi nabawasan po ng 75 madami po yung nabawas, 75 po. Out of 433. So ilan pa ang natira? 300 plus pa, mga kababayan. Hindi ako naniniwala na yung 300 plus na yun, manganganib na ang buhay ng ating vice-presidente. Kumbaga ho, mga kababayan, kung maglalagay ka ng 10 bawat kanto, o sabihin mo ng 20 bawat kanto, tapos may mga close-in siya, 20 din, o 30 din. Ang dami na nun, ha? Tapos yung iba sa mga ibang lugar, naku po, baka siguro sabihin mo ng 1/4 ng Makati, sure na sure at 100% na walang makagagalaw sa ating vice-presidente ho, Pero ang palabas po ng mga kaalyado niya, kawawa ang vice-presidente kasi 75 yung ibinawas no? Masyadong madami yung ibinawas para po kay Bato. At nananawagan pa si Bato de la Rosa, ex-PNP, ex-AFP. Tawag dito, baka pwede niyong tulungan ang ating vice-presidente. No? Kasi nahaharas. Kasi binawasan yung kanyang security, mga kababayan. Ganun yung panawagan ho, mga bossing. Di ho ba? Paawa effect, mga kababayan. Baka sakali daw ho kasing maawa ang taong bayan kapag sinabi niya yun. Kayo ho ba, may nakikita ditong political harassment? Kung naipaliwanag naman po ng maayos ng PNP chief na si General Romel Marbil yung dahilan kung bakit magbabawas sa vice-presidente. At the same time tayo po na sambayan ng Pilipino, alam natin mga kababayan, na napakadami po nung 433 na yon. Napakadami po nung 433 na yon. Mga bossing. Kahit anong mangyari, tingin ko yung 300 plus hindi pa din ho magagalaw ang ating vice-presidente. At mabait naman si Inday Sara Duterte, wala naman siguro panganib sa buhay niya. Sabi pa dito, let us spare our people. Ano ba yun? Nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Kung makikita at mapagmamasdan ho natin, mga bossing, yung galaw ng politika, galaw ng estado ngayon, mga kababayan, mas napapansin ko pa nga po nabibigyan po ng katarungan o nagiging balanse po ang ating gobyerno sa maliliit na mga kababayan natin. Tingnan nyo na lang po yung kay Kibuloy. Ano po ba ang kalaban ni Kibuloy? Malaking tao po ba? Hindi. Kabataan na di umano, minolest siya ni Kibuloy. May kakayahan ba yun? Wala. Di ba? Kaya, ang ating gobyerno, buksan ulit natin yan, tingnan natin. Baka nung panahon na isinaray ang kaso na yan, o baka nung panahon na dinidinig yung kaso na yan, merong kumbaga,
hindi balanse. O ganun ho mga kababayan. Ganun lang po kasimple yun, di ba? O. Kaya ako, yung sinasabi ni BP Sara na paano na yung mga simpleng mamamayan. Ako naniniwala ako hindi mangyayari yun mga bossing. Ako ho naniniwala na mas panatag po ang simpleng mamamayang Pilipino sa panahon ng ating Pangulo. O. Diba? Let us spare our people from all the lies. Sinungaling daw po. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Ayan. Panghaharas daw po. Yung pagbawas doon sa 433 na security ng ating Vice Presidente. Dapat nga di siya bigyan ng bodyguard. Bakit? Di ba magaling siyang mga rate? Sabi ni Ma'am Annabel Ye. Sa dakong ilalim naman po ng litratong ito, mga kababayan, ang ama naman po, no, ng ating Vice Presidente, mga bossing, no. Ang ama naman po ng ating Vice Presidente. Sabi dito, next time, kausap po si Leni Robredo, mga kababayan, ang ating dating Vice Presidente, Attorney Leni Robredo. Next time, huwag kang magkakamali or do not commit the mistake or I'll force to insult you. Insultuhin ng dating Pangulo because you are playing too much. Nagpapa-beauty ka ng ano. Waswasan kita ng husto. Hindi ko alam. Ano po ang pagkakaintindi nyo doon sa waswasan? Waswasan kita ng husto. Well, this is your bad. This is your nightmare. Kayo na po ang humusga, mga kababayan, kung sino po o kung ano po dito sa dalawang litrato na ito, yung mas nagmumuka na merong, ano tawag dito? Political harassment. Kung ang ating Vice Presidente na binawasan ang kanyang security na mayroon pa ding natitira na 300 na natitira, 300 plus. O etong wawaswasan daw po. O, wawaswasan kita ng husto. Mga kababayan, iiwan ko na lang po sa inyo. Kayo na po ang magkomento patungkol ho dyan sa ano na yan. Usapin na iyan, mga kababayan. Dumako naman ho tayo sa pang-apat nating topic. O, bukod po kay Inday Sara Duterte, bigla ho, ito pang-apat nating topic. Bukod ho kay Inday Sara Duterte, mga kababayan,